Mayong buntag sa tanan. Dalay ko ng Dios sa pribilehyo nga mahiusa o mahiusa nato ang atong kasing-kasing aron sa pagsimba o pagdaig sa Ginoo o sa dili pa ako magasugod sa mensahe buot na ako ipabot ang akong pagpasalamat kaninyo ilabi na sa mga kaigsuonan nga padayon nga nagaampo sa amoa o sa among pamilya kadaghanan sa kabalo naman nga last time na stroke ang among papa og dako ang damage sa iyang brain busag giopera og naapa hangtod karon sa iyang abdomen ang part sa iyang skull nga gitanggal aron mag-heal ang nag-bleed og nag-swell og nagapasalamat ko sa inyong padayon nga pag-ampo alang kanamo og nagapasalamat ko bisan pa man kang Pastor Yuel og sa ato nga mga dikon sa pagtugot nga kami mag-aadto dito sa Amua for 15 days. Mag-biyahe mi this Friday. Mawala mi dinhi for 2 weeks. Naami dito sa Amua aron sa pagtabang usab o pagkumusta sa among amahan dito. Please continue to pray for us sa safe nga travel, sa protection, sa preservation o sa provision sa tanan nga kinahanglanon. Daghang salamat mga igsuon sa inyong makanunayon nga pag-ampo alang kanamo. Now to start with our message karon nga buntag, naay istorya mahitungod sa isa ka amahan og iyang anak og kaning anak tungod sa dako ang iyang gugma sa iyang amahan, gusto niya nga maghatag og regalo man lang sa iyang papa. But the problem is wala siya kwarta. Busa ang iyang gibuhat, nangayog gihapon siya og sinsilyo sa iyang papa. Mao na ang iyang gipalit og gihatag sa iyang amahan. Og ang iyang papa grabe ang kalipay og pagkahimo sa gihatag sa iyang anak regalo dili tungod dili niya mapalit kana nga regalo, baratuhon kana nga regalo, but tungod kay ang iyang anak in his own simple ways gusto nga maghatag og regalo alang kaniya. Mag-change ko og mic kay murag palyado to. Og mao gayud ang makita nato tungod sa gugma sa anak sa iyang amahan, gusto niyang ihatag ang the best nga regalo nga maihatag niya sa iyang papa. Og mao gayud ang tema nga gihatag kanamo nga isay-say sa inyo o gitahasan kami ni ini nga bulan to speak on this theme, man's reply to God's love and goodness. Man's reply to God's love and goodness. Ang pagbasa nako sa tema nga gihatag kanamo sa paghatag ni Ma'am April sa schedule kanamo sa among preaching this month, it came to my mind immediately upon receiving this theme nga iwali on the text on Psalm 116 verse 12. Og mao gayud ang ato nga i-focus karon on Psalm 116. Gihangyo na ko ang tanan nga magatindog palihog. Let's grab our Bibles or open our Bible apps or naapod din sa atong screen ang Psalm 116 ato pagabasahon from verse 12 to verse 19. Og ato na basahon sa tubag-tubag palihog na sa atong PowerPoint. Basahon na ako ang verse 12 to verse 15. Hangyon ko kamo sa pag-respond unya sa verse 16 to verse 19. Basahon na ako una din sa verse 12 to verse 15. Ang pulong sa Ginoo nagingon, "What shall I render to the Lord for all His benefits to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." The Lord
bless the reading of His Word. Magaampo na kita. Amahan nga langit no, nagakalipay ug nagapasalamat kami ni ini nga sayo sa kabuntagon sa pribilehyo nga magihatag nga kami bilang imo nga mga kaanakan makaanhi dinhi sa imo nga simbahan aron sa pagdayeg kanimo, pagpasalamat kanimo, pagpaminaw sa imo nga pulong ug amo pagampo Dios nga sa amo gayud nga pagpaminaw ni ini nga buntag sa kung unsa man ang gusto nimo nga isulti kanamo pinaagi sa imo nga magbubuhat nga taga-imi og kaalam nga langit nun. At the same time kasing-kasing nga andam and humble sa pagdawat o pagpaminaw sa imong mga katudloanan. And it is our prayer, O Lord, nga wala nay lain nga mapasidunggan, wala nay lain nga mahimaya all throughout our worship, all throughout the preaching of your word than Christ and Christ alone. And may it be nga gamiton nimo in your own ways ang imong alagad. May you remove me of me and fill me with your ways, with your words, with your wisdom that you want to teach your congregation this morning. We commit all of these things to you in Jesus' name. Amen and amen. Pwede naman makabalik sa paglingkod ng kaigsunan o sumala sa mga scholars ang exact author sa atong nga passage din sa Psalm 116. It is unclear, unknown kung kinsa ang nagsulat. But what we are sure about, mga igsuon nga kani nga salmo nga ato nga gibasa gisulat sa isa ka tawo based on his personal experience of God's grace and mercy sa iyaha. Dinhi sa ato nga passage mga igsuon gihinumdom sa psalmist how God has been faithful sa iya in the past sa tanan nga mga giagian niya sa iyang kinabuhi hilabi na sa panahon nga naa siya sa pinakakuyaw o pinakalawom nga mga kaagi o pagsulay sa kinabuhi. Gani ingon niya dinhi sa verse 3 sa Psalm 116 mga igsuon verse 3 ingon dinhi palihog na lang dira dili ga function ani diri verse 3 ingon diri the snares of death encompass me, the pangs of Sheol laid hold of me, I suffer distress and anguish. Mao na ang ingon dinhi sa verse 3 sa atong passage mga igsuon og makita nato mga kaigsuonan nga even when the psalmist experienced extreme trials, he has tasted the unfailing love and faithfulness sa Ginoo kaniya. Gani ingon dinhi sa verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits to me? Mao na ang ingon niya diri sa verse 12 palihog ko dira sa PowerPoint mga igsuon. Og mausab ang tinuod sa atoa. Dili lang sa psalmist but sa atoa the same truth remains nga despite sa mga kalisod, despite sa mga kaagi nato, despite sa mga kabugaton nga ato giatubang, ang kaayo sa Ginoo, ang pagkamatinumanon sa Ginoo, magatulod ka nato to ask that same question, what shall I render unto the Lord for all His benefits to me? For all His benefits to me. Og ato na pagatubagon ka na nga pangutana karong nga buntag by answering two things and looking at two things dinhi sa ato nga passage on verse 116. Palihog na lang isabay dira sa PowerPoint. Una sa tanan mga igsuon nga ato makit-an is the title of this psalm, and I entitled this Ceaseless Praise for Countless Grace. Ceaseless praise for countless grace. Ngano man nga naay ceaseless praise sa countless grace. Una sa tanan because we can see the reasons why there should be a ceaseless praise sa ato ang kinabuhi. And the first reason, if we examine this psalm from verse 1 to verse 19, is because of God's working. Because of God's working or the acts of God. Mauna ang una nga makita nato all throughout sa kaagi sa psalmist, iya nga mga naatubang sa iyang kinabuhi, nakit-an niya nga dili siya nag-inusara. Nakit-an niya nga naa kanunay ang Ginoo nga nagatrabaho ug nagauban kaniya. Saon sa diay nga pamaagi nakit-an niya nga nagalihok ang Ginoo sa iyang kinabuhi ug bisan pa man sa ato ang kinabuhi. Una sa tanan, He pays attention to our pleas.
He pays attention to our pleas. Ingon diri sa verse 1 and verse 2, I love the Lord because He has heard my voice and my pleas for mercy, because He inclined His ear to me, therefore I will call on Him as long as I live. Panahon nga naa siya sa kalisdanan, ang psalmist nagtawag sa Ginoo. Gitawag niya ang Ginoo ingon diri sa atong passage, He has heard my voice and pleas of mercy. Sa panahon nga nagtawag siya sa Ginoo, ang Ginoo naninaw sa iya. Ang Ginoo nag-incline sa iyang ear sa iyang mga concern sa kinabuhi. Ganay bisan kita mga kaigsunan gi-encourage on 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Because we know mga igsoon that we have a God nga andam kanunay sa pagpaminaw kanato sa ato ang mga concerns sa atong kinabuhi, sa atong mga kabalaka o mga kabugaton. Dili parehas nato usahay. Kay mga igsoon, okay man ang ato nga pagdungog, pero usahay padungol-dungol kita. Hilabi na kung ginasugo kita. Hilabi na kung ginapapangutana kita sa atong sweldo. Hilabi na kung ginapadungog-dungugan kita nga manglibre. Hilabi na kung naay mga butang dili nato gusto nga buhaton, usahay ka pabungol-bungol kita. Dili nato gusto nga paminawon ang ilang nga ginasulti kanato. Apan ang Ginoo mga igsoon dili ka pabungol-bungol. He really listens to our prayers. Even when we think that He is silent, He is working something for His glory and for our own good. That is why the psalmist was compelled to ask the Lord because of His working, that He pays attention to our prayers. And secondly, because He preserves and saves. Ingon diri, mga igsoon, the Lord preserves the simple. When I was brought low, He saved me. Ang pulong nga simple sa ato nga passage in the context means sincere. Someone who has wholehearted trust in God. Buti pasabot ang psalmist sa panahon sa katalagman, gibutang niya sa Ginoo ang iyang bugos nga pagsalig o tungod ni ana na experience niya ang preservation sa Ginoo from harm. Ang pulong diri nga brought low mga igsoon literally means to hang down. Ang psalmist gidescribe niya ang iyang kaugalingon as someone nga wala nay kusog, nga wala nay abilidad. Gisusama niya ang iyang kaugalingon nga nakabitay na lang sama sa isa ka sanga sa kahoy, uga nga sanga sa kahoy waiting to fall. That is the word here, brought low. And I'm sure mga igsoon dili lang ang psalmist, dunay mga tao in this very hall right now nga sa outward appearance, yes, malipayon, nag-smile-smile lang, but deep inside, maurag yapon kita. Murag wala na tay paglaom, wala na tay kusog, di ini nga mga panahon sa mapudtas sanga sa kahoy, nga gahulat na lang kanus ang mahulog. Kung inaahan naman ang imong pagbati karon igsuon, take heart. May this experience of the psalmist encourage you nga doon na tayo manluluwas, nga dili lang nagluwas ka nato sa silot sa sala, but manluluwas nga nagaluwas ka nato ug magaluwas ka nato sa tanan ng mga katalagman, mga kalisod sa atong kinabuhi. Sa ligi ang Dios igsuon. Last Thursday na ami meeting sa Board of Trustees sa Bethel Baptist Christian Academy ug while nagaulat mi nagjoke si Pastor Will sa amua jokester por biya na siya from time to time. Og ingon niya sa ako, Brad, kabalo ba ka sa kantang Hawiri Lang? Ingon ko sa iya, Pastor, marag wala pa ko nakadungog ni ana nga kanta. Marag di ko kabalo ana nga kanta Hawiri Lang. And then nagkanta dayon sa Oh Jesus is the Rock, oh Hawiri Lang. Hawiri Lang. It seems funny kay giusab niya ang English nga lyrics sa Bisaya, but the message is clear and encouraging that let us cling unto the Lord. Hawiran nato ang mga saad sa Ginoo, hawiran nato ang presensya sa Ginoo because He will surely save. Mao na ang ikaduha nga makita nato nga paglihok sa Ginoo sa psalmist. And thirdly, dili lang he preserves and saves, He pays attention, but He provides bountifully.
Mao na ang ikatulong nga makit-an nato nga kalihukan sa Ginoo sa kinabuhi sa psalmist. Ingon din sa verse 7, "Return, O my soul, to your rest, for the Lord has dealt bountifully with you." Ang pulong din mga igsoon nga bountifully means to treat someone well. Kung sa pinulungan pa sa mga batan-on ni ini nga panahon, to pamper someone. Mao na ang ilang nga pinulungan kay kita sa una mga sama na ako nga idaran na ang pamper diaper raman ang nabala nato na. Pero sa ilang nga panahon ang pinulungan nga pamper sumala sa dictionary means to treat someone with special kindness and care including their satisfaction. Ug mao gayud ang gibati sa psalmist dinhi sa presensya sa Ginoo that God has supplied all his needs. And He gave him complete satisfaction that he longed for. Gani giingnan niya yung kaugalingon, "Return, O my soul, to your rest." He knows that amidst all of those stresses sa kalibutan, amidst all of those pressures in life, wala na'y lain nga makahatag sa iyang panginahanglanon sa matag-adlaw man niya nga konsumo o sa kalinaw nga iya kinahanglan, pahulay o matag-adlaw mga kaigsunan nga katagbawan kung dili ang Ginoo lamang. He recognized that God has treated him well, that he is cared for, that he is supplied, busa he rested in God. Pausab ka nato mga kaigsunan that if we really examine our life, God has dealt bountifully with us. Sukad pa sa una hangtod karon, wala siya napakya sa pag-amuma kanato, sa pag-provide sa tanan nato nga kinahanglanon, physical man o material, kalinaw man o katagbawan. God has been supplying us bountifully since the past hangtod karon mga igsoon. Ang problema lamang usahay kay dili man ta makontento o wala tay mapasalamaton nga kasing-kasing. Sometimes we overlook that we are already bountifully blessed by God because of our uncontrolled and ungodly desire for more. If we really look at our life, mga igsoon, ang kinabuhi nga ito nga gina-enjoy right here, right now, ang hangin nga ito ginaginhawa, ang puy-anan nga may nakita, ang pagkaon nga ito gikaon kanina na apay kapi, nga dugang yan na. Ang tiil nga ito gigamit sa pagbaklay, pag-anhi dinhi are evidences of grace and God's bountiful blessing kanato. Gani, let us rest in God's provision today while trusting Him for tomorrow's sustenance. Someone has said, "The one who trusts God's hand will rest in whatever He places there." The one who trusts God's hand will rest in whatever He places there. Ikatulong nga nakitaan sa psalmist, mga igsoon, ikaw patay min nga nakitaan sa psalmist, nga paglihok sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga nagtulod kaniya in asking the question, "What shall I render unto the Lord?" is not just because God bountifully blesses him, but because He protects him and us from harm. Ingon diri sa verse 7 and verse 8, mga kaigsuonan, "For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from stumbling." Ang pulong diri nga feet from stumbling literally means to pluck or pull away from dangerous path. Buti pa sabot, dunay mga panahon nga ang psalmist mag-adtunta sa isa ka direction upon God in His protective and fatherly love pulls him away from that and leads him into a better path. Si Lila usahay mga igsoon ng among mga baby, usahay gusto niya magdagandagan sa mga hagdan, sa kalsada, sa mga delikado nga lugar nga naay gamay nga pangpang. Usahay maghilak siya kung bigla namo nga kuhaon og ipalayo didto, dadon namo sa isa ka lahi nga space. Siguro para sa iya ha, kay gamay baban siya, dili niya masabtan. But as a father, I know that it is for her own good, aron dili siya madisgrasya. Og mauusab ka nato mga kaigsunan, even when times that we exist in our own ways, God uses circumstance to rescue us. Kaya nakabalo siya that His plans are better and it is for our own good.
Usahay dili nato masabtan mga igsoon ngano man kaha nga dili man ginagrant sa Ginoo hini nga desire. Ngano man kaha nga dili man ginatugutan sa Ginoo kani nga dalanon nga gusto nako nga adtuan. Ngano man kaha nga dili ginatugutan sa Ginoo, ginapugit sims nga ginapugnan dili ginagrant sa Ginoo niini nga mga plano, niini nga mga lakang, niini nga mga desires nako. Usahay dili nato masabtan, but rest assured that God's no's are not rejection, but redirection. God's no's are not rejection, but redirection, mga igsuon. It is not punishment, but protection. Now, dili lang nakapangutana ang psalmist sa iyang kaugalingon, what shall I render unto the Lord for all His benefits? Tungod sa na-experience niya nga God's working sa iyang kinabuhi in terms of provision and protection, and He is paying attention and all, but because of God's ways. Not just God's working, but because of God's ways or the attributes of God. Naunsa man ang mga kinaiyahan sa Ginoo matag-adlaw nga gi-enjoy sa psalmist ug bisan kanato nga mga Kristohanon niini nga mga panahon. First and foremost, because we have a God who is plenty in grace and mercy. Ingon din sa atong passage in verse 5, gracious is the Lord and righteous, our God is merciful. Gi-acknowledge sa psalmist nga ang Ginoo nagabubo sa iyang madagayaon ug nga grasya ug kaluoy sa iya even sa realidad nga dili siya angayan. Ug sama niya, what a joy it is to know, mga igsuon, nga bisan sa ato ang kapakyasan ug atong kabadlungon from time to time, still gina-enjoy nato ang grasya ug kaluoy sa Ginoo. Because if we are really to be honest with ourselves, if we are to examine ourselves, ikaw ug ako, makaingon nga daghan gyud tag kapakyasan sa Ginoo. Daghan gyud tag mga sala nga natago sa uban apan dayag sa iyang atubangan. Yet in spite of all those realities, we have received grace upon grace, mercy upon mercy. That is why someone has said, where sin was many, God's grace was more. Where sorrow was deep, His mercy was deeper still. We praise the Lord because He is plenty in grace and mercy. And ikaduhang kinaiyahan sa Ginoo nga nagtulod sa psalmist nga mangutana sa iyang kaugalingon, what shall I render unto the Lord, is not just because He is plenty in grace and mercy, but because He is perfect in righteousness. On that same verse, dira sa verse 5, ingon diri, God is righteous. Na isa ka theologian nag-define sa righteousness is as this: God is a being who will do what is right, just, and fair. And what a comfort to know, mga kaigsunan, nga dinhin sa kalibutan in which people are doing wrong, where justice is not swift, where right can be bought and twisted, and wrong can become right if it suits our culture or it supports our agenda, that justice seems elusive din sa kalibutan, that we have a God who is just and righteous. Kani pahinumdum na kanato, mga igsuon, nga dili nato ibutang ang ato ang paglaom sa isa ka righteous and just nga society, sa isa ka politiko, whatever color you support, but to entrust it to God, knowing that He is the only one able to do that. O nagapasalamat kita, mga kaigsuunan, nga dili man nato ma-experiencehan ang tinuod o maayo nga justice and righteousness sa kamot sa mga mapinakyason parehas nato nga mga politiko. Someday, ma-experience nato ni Ana when Jesus reigns in power and glory. The perfect government that we are longing for, nga dili nato kaka-experiencehan o everyday sa atong kinabuhi din sa yuta, we will experience it someday. That gives us hope, mga igsuon. And thirdly, isa sa kinaiyahan nga nagahatag sa psalmist og pagdasig og nagtulod kaniya to ask
himself on verse 12 is not just because God is perfect in righteousness, but He is pure in truth. He is pure in truth. Mauna ang makita nato, mga igsoon, He is pure in truth. Verse 10 and verse 11, ingon diri, I believed even when I spoke, I am greatly afflicted. I said in my alarm, all mankind are liars. Though kung ato tan-awon ang verse 10 and verse 11 dinhi sa ato nga passage, murag lisod siya sabton ang rendering dinhi. But it just means, in our simple terms, mga igsoon, nga ang psalmist, gipili niya nga ibutanga ang iyang pagsalig sa Ginoo kay napamatud-an niya nga kung ang tao ang iyang saligan, ma-discourage lang siya, ma-disappoint lang siya. Pawadaan lang siya paglaom kay na gi-acknowledge niya nga ang tao dili gayud masaligan. Hilabi na sa panahon nga naa siya sa pagsulay o kalisod na pamatud-an niya nga kung ang tao yang saligan, mapinakyason sila, busa gibutang niya ang iyang pagsalig sa Ginoo. O tinuod na, dili lang sa iya, but bisan pa man sa atua, dili ba? I'm sure na experience nato nga naay mga tao nga gipasaligan kita, pero gipaasa lang ta. May mga tao nga gitaratar nato nga amigo o amiga apan sa ulihi magluib lang ka nato. Gitabangan nato apan kita gikalimtan lang sa panahon nga kita pod ang nagakinahanglan. Gipangga nato pero gipasakitan kita. Gisaaran kita og kahagisultian og mga butang nga abi natog tinuod pero bakak man di ay. Mauna ang realidad din sa kalibutan, gani uso sa panahon nato karon ang pulong nga naay trust issues. Mauna ang makitaan nato mga kaigsunan, apan dili na mahitabo sa Ginoo because He is trustworthy. Makasalig kita ang iyang pulong ug ang iyang mga saad matinumanon. Iyang na pagatumanon tanan nga mga gisulti niya, gisaad niya sa iyang insakto nga panahon. Kung unsay mga plano niya, kung unsay mga gisulti niya, iya na tumanon, masaligan nato siya sa tanang panahon. Gani, on Psalm 118 verse 8, gihagit kita sa psalmist, ingon dinhi, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Mao na ang makitaan nato, and ikaupat, mga igsuon, dili lang that He is pure in truth, but ang kinaiyahan sa Ginoo nga naghatag og compelling reason sa psalmist para mangutana sa Ginoo, what shall he render unto the Lord, is because He prizes His saints. He prizes His saints. Ingon diri, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Makita nato dinhi nga ang psalmist nag-ingon nga para sa Ginoo bilinhon ang kinabuhi ug bisan pa man ang kamatayon sa iyang anak. Ang pulong diri nga saints just means believers, mga Kristohanon. Og niini nga kalibutan, mga igsuon, in which rampant ang krimen nga gakahitabo, it seems para sa mga dautan nga tao ang kinabuhi sa uban is as easy to take as killing an animal. Para sa ilaha, murag walay bili ang kinabuhi sa isa ka tao. In those kind of hard realities, mapasalamaton kita nga dunay Dios nga nagavalue sa kinabuhi nato hangtod sa even sa atong kamatayon. Gani ingon sa Romans chapter 8 verse 38 and 39, ingon ni Apostol Pablo, for I am persuaded that neither death nor life, uguman pa dira, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Mao na ang makita nato nga mga rason nga na-experience sa psalmist ug mausab ang magtulod ka nato to ask that same question, what shall I render unto the Lord for all His benefits? Unsa nga mga benefits gikan sa Ginoo? Nakita nato dinha ang mga listahan. God's working. He pays attention. He provides. He preserves, He protects us, and in His ways He is plenty of grace. He is perfect in righteousness. He is pure in truth, and He prizes our life.
And with all those realities, mga igsoon, nga gi-enjoy niya o gi-enjoy nato, now what? Unsa may ato response niya nga countless graces nga gihatag sa Ginoo. Unsa may ato ikabalo sa Dios niya nga mga realidad, mga igsoon. Someone has said, you may never repay God for all His benefits, but you can spend the rest of your life responding to them. Kani makita nato dinhi mga kaigsuonan, dili lang ang reasons for ceaseless praise dinhi sa ato nga psalmist, but makita nato ikaduha ang result of those countless grace nga iya gayud nga nadawatan. Unsa may resulta ni ana sa kinabuhi sa psalmist nga maging resulta pud unta hinaot pa sa atong kinabuhi. First thing nga makita nato is that the psalmist responded with passionate devotion. He responded with passionate devotion. And wondering, what shall I render unto the Lord for all His benefits? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. And in verse 17, ingon pa diya diri, I will call on the name of the Lord. Ang pulong dinha sa duha nga verses nga call on the name of the Lord sa Hebrewanon nga pagkahubad means to be devoted or to worship the Lord. Mauna ang pulong dira nga call on the name to be devoted or to worship. Buti pasabot, ang isa sa pinakaangay nga response nato sa Ginoo sa iyang kaayo sa ato ang kinabuhi is to worship Him. To be devoted sa iya, to have a passionate love and devotion sa iya. The more nga ma-experience nato, mga igsoon, ang goodness sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, the more usab nga magtulod ka nato to love and worship Him. And through worship, mga kaigsunan, mahitabo when our inward being, our whole heart is saturated with adoration and devotion to God, when our soul is overflowing with the amazement of God. Someone has said, outward manifestation of worship should be an outflow of what's inside. A heart that is devoted in adoring Jesus. A heart that is dedicated in loving Him, and a heart that desires to worship Him. Ang pangutana lamang igsuon, if God will open up and expose what is inside of you, what is in your heart, unsa kahay makita niya. If God will expose before people what is inside of your heart, niini nga buntag, what will people see and what will God see? Will God see a heart and soul full of devotion and love towards Jesus? Or is it full of other things nga halos wala na space ang Ginoo? Unsa kay makitaan sa Dios, mga igsuon, the best response that we can give to God's unfailing goodness and providence is a life of genuine praise. A life of genuine praise. And ikaduha, igsuon, nga makitaan nato nga response ni ini nga psalmist, knowing all those benefits that he have enjoyed from God, is not just responding by a passionate devotion to the Lord, but he responded with profound gratitude. Profound gratitude. Ingon diri sa verse 13, I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. Ang pulong diri nga lift up the cup of salvation simply means nga ang psalmist nagapasalamat sa Ginoo sa kaluwasan nga iya nadawatan gikan sa Dios. Og tinuod mga igsoon, wala na'y pinaka-rason nga magkinabuhita nga mapasalamaton kung dili ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato both physically and spiritually. Because God gave us not just good things in life, but the best thing, the most essential thing that we can ever have, and that is salvation. Gani ingon sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved. Wala tay angay nga maipanghinambog. Everything we enjoy both today and in the future someday is purely grace. Ug samtang naga-increase ang ato ang pagsabot
sa ato ang pag-recognize nga ang grasya ug kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi mao ang hatag kanato og paglambo, nagahatag kanato og sustanan sa matag adlaw, nagatubo pod ang kinaiyahan nga mapasalamaton. Someone has said, gratitude is the echo of grace. Gratitude is the echo of grace. Busa diri sa verse 17, ingon diri, I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. Ang psalmist, mga kaigsunan, gaingon nga andam siya nga ipakita ang pagpasalamat niya sa Ginoo even in public places. Inaana ang iya nga resolve because he realized how profoundly blessed beyond measure he is. Mausap unta kita mga igsoon kay usahay watay kaisog nga magpasalamat sa Ginoo in public places. Magampo na lang ta sa pagpasalamat sa Ginoo sa atong pagkaon sa mga restaurant publicly, magtinuklura pa ta. Kung kinsay magampo, unya kung ikaw ang natahasan nga magampo, murag gahunghong ra ka. Kulang na lang i-sign language ra nimo ang imo nga pagampo tungod sa kaulaw. Mga igsoon, someone has said, nothing is more pleasing to God than a thankful spirit that traces every gift back to His grace. Nothing is more pleasing to God than a thankful spirit that traces every gift back to His grace. And thirdly, mga igsoon, dili lang nga ang response sa psalmist because of all those benefits sa Ginoo kaniya is profound gratitude, but thirdly, personal dependence. Personal dependence. Ingon diri sa verse 14, I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people. And in verse 18, mo gihapon ang iyang gisulti, I will pay my vows to the Lord. Ang pulo nga pay my vows, nag-refer siya of fulfilling His commitment sa panahon nga naa sa kalisod o kalisang. Unsa di ay ang commitment niya in our preceding passages. Sa panahon nga naa sa mga kalisod sa iyang kinabuhi. Again, nakita nato kanina that he was resolved to trust God, to depend on God. Kay kabalo siya nga ang Ginoo lamang ang masaligan niya sa tanang panahon. Busa mga kaigsunan, paying my vows here means kana nga commitment of reliance and dependence sa Ginoo nga iya gayud nga giaplikar sa panahon nga naa sa trials, dili lang giaplikar in times of trials but also in times of triumphs. It is a reminder kanato mga kaigsunan nga magbantay kita kay basin na ay mga panahon nga panalanginan kita sa Ginoo. Sa mga butang nga makahatag og kadaugan kanato, makahatag og pag-alingkawas kanato, makahatag kanato og paglahutay from all those pains, mga kalisod sa kinabuhi, that in those moments of victory, in those moments of abundance, in those moments of prosperity, nga malimtan nato ang Ginoo. Kamalimtan na nato that everything we accomplished and own are God's grace for us. The psalmist is saying nga basin malimtan niya nga ang Ginoo nga noon gisaligan niya sa panahon nga naa siya sa kalisod. Dili niya na masaligan panahon nga naa siya sa prosperity. Kay naatay tendency mga kaigsunan usahay nga ipanghinambog nato nga tanan nga mga gibuhat nato, tanan nga mga success nato, tanan nga mga victory nato, tanan nga mga paglawutay nato is because of our own selves, because of our own strength and wisdom alone. Busa ingon diri sa psalmist mga kaigsunan nga wala tay may kahinambog. Why? Because all of our efforts, all of our good deeds nabuhat nato tanan tungod lang sa grasya sa Ginoo. Wala tay may pasigaro because without Him we are nothing. Gani ang ato nga response sa kaayo ug pagpanalangin sa Ginoo is not a proud head but a dependent heart. Mauna mga kaigsunan ang mga butang nga angay nga response nato sama sa response sa psalmist sa kaayo sa Ginoo sa iyaha, that we are to respond with passionate devotion, we are to respond with profound gratitude, and we are to respond with personal dependence.
Mao na ang tulo nga makit-an nato dinha mga kaigsuonan. And as I end, remember mga kaigsuonan, that since God has given us countless grace, we should give Him ceaseless praise. Mao na ang ato nga take away karon nga buntag sa atong sermon, because grace received deserves praise returned. Since God has given us countless grace, sama sa na-experience sa psalmist, we should give Him ceaseless praise. Because grace received deserves praise returned. Naot pa nga ang pulong sa Ginoo naghatag og pagdasig kanato in our response sa kaayo sa Ginoo kanato matag karon og unya. Magaampo kita, Father, we thank you for your word, and we thank you for the lesson nga matun-an gikan nini. May you use your word, O Lord, to encourage and to challenge your people on the response sa imo gayud matag adlaw nga kaayo sa ilang kinamuhi. Bless your people and bless your word in their hearts in Jesus' name. Amen.